Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong... Ay, baluga. Ang iyong this week. June 29 to July 5, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments. At sa mga gusto magpa-personal reading at energy nyo lang ang gusto makuha natin, all the detail is in description below. Sa baba po ng video, kuha tayo ng angel's number mo. This is a general reading, Taurus, Kabayan, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, uy, meron kang 666, so a great blessings coming, congrats. O mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, energy reading tayo, ano man ang edad nyo, ano man ang inyong gender, ipasok mo sarili mo. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. I'm only the guidance para kay Taurus this week. Taurus. Your angel number, maaring related sa itong mga number na to. O nakakita ka. 5552121. The energy level and the change. Unahin natin si 2121. May mga sitwasyon na need, no? Kailangan sa iyo is try to make it balance and start a new beginning to create o mag-forward ka sa iyong mga plano this time. Kumbaga, try a new progress. Kumbaga, magkaroon ka ng progressing, ganyan, o mag-action, dito. With the 2, 1, 3, 3 kasi yan. And syempre, keep moving to reach your goal, dito. And syempre, energy, level, prosperity, harmony, journey, waiting, discipline, exaggeration, the opposite sex. Okay, iba sa inyo, ganun nga. That day you're waiting for will come. Maintain discipline. You're getting close to your end goal. Uy, may matatapos na ha. There's no need to overextend yourself. Guard your energy to remain focused. It will pay off. It's a climb, not an elevator ride. Trust in you. Tama naman. Tandaan nyo, hindi lahat ng bagay minamadali. No? Ganyan. Mag-focus ka. Put a guard. Depensa mo yung sarili mo. Para, kumbaga, save your energy. Kasi nandito rin siya o si 5. Diba? Spiritual awakening. Kumbaga. Change. 555 kasi is ano yun is hindi ito stable na energy, no? 5. Also, this more on change happen in life sa or need to change. Encouragement, support, obstacle, battle, calling, restructuring, creative work. You are going to level up. It might not feel good initially, but it will prepare you to handle the greater things in life for your highest good. This is why you've been looking for. Push through it. There's a reward waiting at the finish line. Tuloy-tuloy ka lang daw to accomplish, to change, to accomplish something into your life. Siyempre, ito yung be stable and sabi nga dito, focus, di ba? Mag-focus ka sa sarili mo dito. And tinatawag ka niya calling, di ba? Ibig sabihin, 5 plus 5 is 10. The ending and the beginning, di ba? Plus is 15. So, start a new beginning to change and huwag kang maguluhan or umiwas ka sa mga conflict or a situation na you're not stable. Siyempre, 1, it's 5 is 6. Siyempre, mag-keep moving ka lang hanggang sa ma-reach mo yung goal mo this time at huwag kang hinto. Kumbaga, level up. Meron tayong 12, 18, 20, 33, 5. Maring related is sa'yo itong mga number na to or this is your lucky number. Okay, meron tayong Taurus, Sagittarius, Gemini, Cancer, and Leo. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito ay iba sa inyo is nagkakaroon ng spiritual growth. Ganyan. May mga bagay o sitwasyon
na good, when it comes sa health, it's good. Ang nakikita ko sa iba sa inyo, andito na rin yung may mga bagay o sitwasyon na a karma from the past. Maaaring may ko-connect sa'yo or may mga good karma situation happen sa buhay mo. Sa iba sa inyo, paano mo rin sa iyo doon, hope sa inyo yun lahat. And then, andito rin yung situation na pagbabalik ng confident or yung bagong sigla. Pero, sa iba naman, kasi nandito si Ki, nasa sa'yo yun. Kaya sinasabi sa'yo dito, change and energy level, di ba? The key is in yours. Ibig sabihin, lahat, solution, your destiny, fulfillment, the answer, and yung mga solutions in life, and nasa sa yung mga kamay. Be open lang din. May mga mag-open at may mga mag-a-unlock kasi sa'yo. Mag-trust ka lang more sa intuition mo this time to growth, to level up. Diba? Yan yung energy level to achieve. Ganyan. For your abundance and for a positivity happen sa buhay mo. Marami sa inyo or kayo is nasa maraming tao or maaring artista kayo, YouTuber, TikTokers, Reels, Facebook, nakasurrounding kayo sa maraming tao, networking, politics, artists, or mga pabrika, teacher, kung ano man yan. Maaring din may mga group or may mga audience din kasi ako nakikita o may mga kasi sikat ang iba sa inyo. Or maaari nakakasalamuha ka ng mga taong sikat. O kaya nagkatrabaho ka sa isang sikat na company. Ganyan. At sa iba sa inyo may mga outdoor. Baka may mga pupuntahan kayo na isang mataong lugar o may mga ganong sitwasyon. May mga tao na trustworthy, may mga taong trustworthy o may mga taong loyal. Also, loyal ka rin naman, ano, sa nakikita ko dito. May mga tao na magbibigay ng pagmamahal and you give love din sa kanila sa nakikita ko dito. Meron ako nakikita dito na may mga small happiness coming sa buhay mo. Maaring merong ano no, may mga pag-uusap ako nakikita. Either pag-uusapan ka o i-force mo yung idea mo ha dito I-force mo yung idea mo. May mga tao na pinag-uusapan ka or pag-uusapan ka dito. And then, syempre, may mga small happiness, may taong madadaldal or chismis, ganyan. May iba sa inyo is may konti lang sigurong problem. Hindi naman siguro ganun kalaki, pero maliit lang siya sa nakita ko. Baka may pagdaanan kayong maliit na problema o pag-iisip. No, siguro when it comes to a changes, ganyan. Pag nagawa mo ito, there's a great blessing coming sa buhay mo. Kasi ito na si taking a chance. So, yun ang nakikita ko sa iyo dito. Tingnan natin. May alaga ba kayong aso, pusa, pet, ibon? Tingnan natin ang energy nito. May taong very supportive sa iyo no? Maaring 4, 5, 3, or maybe isa ka dito. Energy ni Taurus. Anong ibig niyo po sabihin? Hindi pa nalo. Asa na yun? Ano pong ibig niyo sabihin? Nyak. Energy mo. Ang energy na nakikita ko sa iyo, Taurus, nandito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng doubt. Ibig sabihin, may mga gusto ka i-pursue, may gusto kang kakausapin, may mga nalalak of clarity ka, no? Malalak of clarity ka. May mga ideas na maaring hindi ka makafocus, or may mga gagawin ka na pwede kang malito, nagkakaroon sa iyo ng creative block or negativity. May mga bagay na nagiging unproductive ka. May mga bagay na kinikimkim ka at hindi mo sinasabi, hindi mo ina-actionan, at hindi mo pinupursue. Nagkakaroon, ang energy na nakikita ko sa'yo, you are not stable. I hope wala kang sakit or someone into your life is walang sakit o may mga dinadamdam ka lang.
Minsan may mga iba, marami sa inyo or may iba sa inyo, Taurus, na nagiging tahimik ka lang. Kaya nakikita ko siguro sa'yo na medyo weak yung energy mo. Kumbaga, nahandito ka sa pag-iisip na you are in a frustration situation, may mga problema, focusing sa sa mga painful situation, may mga iniisip na negativity, negative thought, or you are trapped or stuck in a situation, or nalilito ka lang, no? Sa nakikita ko dito. May mga lack of clarity kasi ako nakikita. Hindi ko lang nakikita yung stability mo. Siguro din, when it comes sa money, medyo danger yung money mo. No? Siguro kung may mga gusto kang i-pursue na project, kaso wala ka namang pera, gusto mo mag-business, pero wala ka namang kapital. Aring ganun sa iba. Kaya kinikimkim mo na lang yung bagay na yun. Yung mga bagay na gusto mo actionan, pero hindi ko nakikita no? Nagja-jungling ka ata. And then, may pagja-jungling sa iba sa inyo. Or maari naman na may mga inuuna kayo na bagay-bagay bago nyo i-pursue yung idea na gusto nyo mangyari in life. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And meron ako nakikita dito na tao na hope hindi ikaw. May tao dito nang gagamit, taong sinungaling, tao na nakasandal sa'yo, or ganun din yun, panggagamit, no? Tao na danger, or when it comes sa'yo siguro sa hindi ka nagiging organized. Walang pag-organize. Alam mo, sa pera mo hindi ka organized, ganyan. Or any situation, hindi ka organized, ganyan. Maaring pa bago-bago yung isip mo, mga ganong sitwasyon. May tao dito na nagsisinungaling or disloyal. Hope, hindi ikaw to. Tingnan natin anong parating. Sana walang magpapa-hospital or mau-hospital, mau-confine, or syempre, kung check up, okay lang yan, mas good yun, no? Or paralyzed. Sana walang ganun. Kasi diba sabi ko may weak energy ako nakikita. May pagka-irita, no? Parang may naiirita. Naiirita ka ba? May tao dito na ano to? May pagka-obsess or ano lang siya, may pagka-over materialistic. Baka yun yung tao na kapag nahandyan ka, syempre, good term ka sa kanya. Kasi may mga binibigay ka. Hope, hindi ikaw to. Parating. Diba nakikita mo dito, diba sabi dito, guard your energy to remain focused. Diba? Ibig sabihin na, unfocus ka nga. Uy, ang parating sa'yo ay pagbabago. Parating sa'yo, may mga bago ka daw makakasalamuha o mga bago makikilala. Kaibigan or relationship ito no, sa iba sa inyo. May mga good news situation, may mga happiness, fulfillment, or something achievement. May saya kang mararamdaman this week. So nakita ko dito, maaaring magkakaroon ng mga pag-aayaan or maaaring magkakaroon ng may gagawin ka creativity, or maaaring may mga tao na may makikipag-collab sa'yo, may mga iba dito, a group, maaring may tao na mag-share ng love or support sa'yo, or ikaw ito sa kanila. May mga puputahan na gathering, either there's a married or pregnancy. And also, nakikita ko rin dito na maaring may tao na aaya sa'yo na mag-chill-chill. So, iba naman sa inyo, maaring makikilala nyo isang tao na kaibigan sa kaibigan, or in a celebration or a party, birthday, mga ganyan. Ako nakikita sa inyo. May taong kang makikilala in that, sa ganung paraan. Sa ganung paraan. Yun na nakikita ko. There's an overflow emotion. Magiging super happy. No? May happy situation. Ako na nakikita sa iyo. Dito. Siguro may i-create ka na. Andito ka na sa sitwasyon mo na may mga tao na magbibigay ng pagmamahal sa iyo or suporta. Kumbaga, there's a success situation or achievement situation. Good news to. Ang nakikita ko sa iyo. Siguro sa iba dito is more on
magkakaroon ka na ng peaceful of mind. Maaaring may mga bagay na mag-heal na, may mga bagay na magbabago na, may mga bagay na kumbaga nagkakaroon ka na ng hope this time. Maaaring ganun. Ano dapat iwasan nito? Okay. Okay, iwasan mo daw ang hindi ka makapag-move forward o hindi ka o mapanghinaan ka ng loob, no? Iwasan mo na ma-uncontrol ka or ma-lack of direction ka o magkaroon ka ng distraction. Iwasan mo yung struggle o ma-stagnant or tamarin, no? Iwasan mo din na ma-out of balance ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa pera mo yan, sa relasyon mo yan, o sa mga kinakain o iniinom mo. Sinasabi rin dito na maging healthy ka naman. Pero iwasan mo na hindi ka maghigpit o magkaroon ka ng pagpapabaya sa lahat ng aspeto ng buhay mo, lalo na sa pera. No? Ako nakikita dito. Siyempre, ganun din sa relationship sa iba. Iwasan mo yung mga magkaroon ka ng burden. Kumbaga, iwasan mo na malito ka sa direction mo at hindi ka makapag-focus like tulad dito. Kailangan sa'yo sa new horizon. Kung may mga bagay na kailangan i-let go, i-withdraw, i-move, mag-escape, gawin mo. If you want a new path, gawin mo. Kung kailangan mo na magkaroon ng mga bagong pananaw sa kinabukasan, mas it's good, no? Kumbaga, change, sinasabi. Try to make it balance. Iwasan mo hindi ka makapagbalanse. Iwasan mo yung mga tao na gagamitin ka lang. Iwasan mo yung mga tao na hindi nagiging compatible sa'yo. Iwasan mo yung makipagtalo o sa mga makipagtalo. Kumbaga alam ko naman hindi ka ganun. Pero, syempre, hindi mo may iwasan, di ba? Yung mga bagay na pwede ka ma-imbalance dito. Kumbaga, umiwas ka na lang sa mga tao na makapagbibigay sa'yo ng disappointment or sadness in life. O umalis ka na doon. Love. Kamusta ang love ni Taurus this week? Kapatid, magulang, karelasyon, pamilya, kaibigan. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Ay, ano ba yung maligtan? Yun na nakikita ko. Well, kung ano man siyang element siya. When it comes sa love, sa nakikita ko dito, kung kayo is nagkahiwalay, itong tao na to, no? Kasi nagkaroon ng mga deep wound. Nagkaroon ng mga deep wound, nagkaroon ng mga battle, andun nagkaroon ng mga burden, struggle in life, naging hot and cold itong relationship na to, at na-control ka o na-control ka ng relationship na ito, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Kaya maaring iba dito, nagkahiwalay na, at nagbabago na ng buhay. O nagbabago ng buhay, ano? Pero, kasi it's more on pagsisinungaling, itong relasyon na to, no? Hindi kayo lahat to, ha? Kung mga nagkahiwalay kayo, it's more on pagsisinungaling. Or maari naman na nagkaroon ng distraction sa inyo dahil sa isang tao. Maari nagkaroon ng third party, ganyan. Sa iba, nagkaroon ng pagsusungit, o nagkaroon ng pagja-judge, or may tao na maaring nagsasalita behind back ng isa sa inyo na iyan si ganyan, ano ba, kapartner mo. Naku, si Taurus, wag ka maniwala dyan, si Taurus, ganyan, ganyan, ganun. Maaring isa yon sa nakapag-cause na para makapaghiwalay kayo, no? Sa iba sa inyo. Maaring may isang babae na nagsasalita sa likod niya about sa iyo. Kaya ganun na nagkaroon ng hindi good term in this relationship. Or nandun lang talaga yung sitwasyon na nagsinungaling lang talaga siya sa'yo at hindi niya sinabi yung katotohanan. Maaring nagkaroon siya ng pagsisikreto or maaring ikaw ito. Sa iba naman na magkakasama, no, o hindi kayo nagkahiwalay or magkarelasyon pa rin kayo nito, nahadon kayo sa sitwasyon na isa sa inyo ay hindi nagsasabi ng totoo. Isa sa inyo ay may sikreto, isa sa inyo ay may pagsisinungaling. May tao na nangliling lang, may tao na nandaraya. May tao na nag-iisip ng hindi maganda sa'yo, at may tao na gumagawa ng hindi totoong kwento sa'yo.
Nagkakaroon minsan ng pagkaroon ng either pagsasagutan o magaspang na pagsasalita. Ako nakikita dito. Hot and cold din to eh, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, nahandito ka na lang sa sitwasyon mo na mas pinipilit mo na lang na maging okay ang lahat. Kahit na may burden ang relationship. O di, wow, di ba? Kumbaga, isa sa inyo is willing to keep fighting itong relationship na to o magtsatsaga siya para sa relasyon na to. Yun ang nakikita ko. Sana hope, hindi, no? Pero nasa sa'yo yan. Kung sa single kayo, if you are single, planuhin mo daw maigi, mag-start ka ng new beginning sa buhay mo, pag-isipan mo kung ano talaga yung love na gusto mo sa buhay mo. Maging very careful ka na daw, mas unahin mo daw yung goal mo than to love. Ang sinasabi dito kasi you are the emperor dito. Start a new horizon. This is a time na magkaroon o mag-start to begin ka na sa buhay mo or taking a risk. Tingnan natin, Taurus. Ang sinasabi kasi dito din is this is a time to focus to yourself, structure or reveal yourself. Tandaan mo, ikaw ang hari ng buhay mo, di ba? Huwag ka magpapakontrol sa iba. Magdesisyon ka ng tama, mag-focus ka, disiplina, kailangan mo syempre magkaroon ka ng instruction or logic organize sa buhay mo. Di ba? Tingnan natin. Ay, ba't ba ako nagaganito? Mukhang mamamali pa ako ng para kay Taurus. Taurus. Ay, Devil. Meron dito ako nakikita na kilala mo siya? Kilala mo siya, ang medyo may siya, no? May bad attitude. Either sa kasama mo sa trabaho, kasi andito si Devil. No? Ibig sabihin, ang nakikita ko dito, may tao dito na meron siyang bad attitude na about sa iyo. Maaaring karelasyon mo rin ito or maybe this is your boss, magulang. Yun ang nakikita ko dito. When it comes dito kasi may taong nagbabait-baitan. Sa iba naman sa inyo, nandito kayo sa sitwasyon nyo na pinipilit nyong maging kalma, magkaroon ng katahimikan. Parang nandito ka sa sitwasyon mo na nagtitiis ka, nagtitimpi. Kaya nakikita ko yung stagnant mo. No, pinipilit mo na maging okay ang lahat, pero deep inside, natotoxic ka. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Either sa trabaho mo, sa kasama mo sa trabaho, or sa karelasyon mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May tao, sana, hindi lahat, no? May tao dito na nag-iisip ng masama. Bakit may taong someone is obsessed. Hindi ko alam kung obsessed siya in material things, pera, parang ganun. Kasi may tao nagpipretend dito. Mag-trust ka sa intuition mo dito. Kasi dito si Devil. May tao ditong materialistic talaga. Tapos na to, universe. Kung may mga bagay o sitwasyon na addiction, na you have an addiction, alisin mo sa sarili mo. No? Kailangan mong balansehin. Halimbawa sa pera, hindi ka nag-iipon, magastos ka, alisin mo yun. Diba? Kumbaga, yung mga addictions in life, alisin mo yan. Tapos na to, universe.
Okay. Okay, sa nakikita ko sa iba sa inyo, hindi ko lang alam kung wala ka ng trabaho o mag-iiba ka ng trabaho, mag-iiba ka ng place, o wala ka lang ipon, maaring ganun sa iba. Kasi may mangyayari dito na pagbabago sa buhay mo. May magbabago, may ending, may mga potential ending situation at may mga opportunity na new na darating sa'yo. Siyempre, handun din yung, kung may ending, may beginning of a cycle. So, iba sa inyo, maaring you're waiting for something answer, revelation, enlightenment, na maaring nag-iisip ka kung kailangan mo na mag-start ng new beginning or hindi pa. Yon ang nakikita ko dito. Kaya nakikita ko sa'yo, you are not stable sa mga gusto mo umpisahan sa buhay mo this time. You're not stable din sa pera mo, mag-ingat ka pa rin, o sa trabaho mo, sa iba sa inyo. Hope may trabaho pa rin kayo, pero if ever, kailangan yung mag-action. Yan. Nagkakaroon ng mga mischances sa'yo. Kumbaga may mga bagay na napapalakpas mo, no? Dito sa nakita ko dito. Daming ahas, oh. May tao dito, ano, no? Wala siyang inisip. May tao ba nakasandal sa'yo, Taurus? May tao sumasandal sa'yo about sa money? Meron ka bang sinusuportahan, tinutulungan? Or meron lang ditong tao na may sakit lang talaga? Tingnan natin, Two of Wands. Yun na nakikita ko sa card, pero hindi kayo pare-pareho niyan. Yeah, ba't ganito? Iba dito moody or someone is moody. Siguro andito ka sitwasyon mo na minsan focus ka, minsan hindi, minsan lack of energy, ganyan. Kaya andito si energy level. May change ka ha, kaya sabi dito, gawin mo to. Pero nasa sa'yo yun. Andito ka sa sitwasyon mo na hindi ko alam kung iba sa inyo is seloso, selosa. May mga moody situation, may taong nagtatampo, or andito ka sa sitwasyon mo na nagdadalawang isip ka na may mga gusto kang gawin sa buhay mo. May mga gusto kang i-pursue sa buhay mo, pero hindi mo magawa. Umaga natatrap ka, nai-stuck ka, napuprostrate ka. No? Dito. May mga bagay na hindi mo ma-pursue. May mga bagay na hindi tuloy nagiging totoo para sa iyo. You need to follow your heart. Magplano ka na maigi. Huwag kang mag-doubt. Huwag kang maghintay. This is a time to face your future sa mga kamay mo. No? Nagkakaroon ka ng options sa buhay sa nakikita ko dito, pero it's up to you to make it happen. Mag-focus ka lang sa target mo. Mag-moving forward ka o kinakailangan mo, tanda mo ikaw ang driver ng buhay mo. No? Huwag kang manghinayang, huwag kang mag-isolate, huwag mong isipin na yung huwag kang malungkot in that point na nang manghihinayang ka sa mga bagay na mawawala, nangyari o na magaganap. Hindi mo kailangan pang hinayangan yun. Yun is a part of the life na kailangan mo matutunan. 'Di ba? Ang sinasabi ito, kailangan mo lang talaga is mag-focus ka, control, and moving forward, put some effort, kumbaga, no, dito, sa iyong direction, sa buhay. Tandaan mo, you are the controller of your life. Dito, kailangan sa'yo is to recover this time. May mga bagay na you need to focus and commit and giving effort and hard work to develop something into your life, sabi dito. Masterin mo yung mga dapat masterin, i-develop mo yung mga dapat develop. Yun ang nakikita ko dito. Meron ako nakikita dito na tao, hindi ko alam kung ikaw or may there's a person na exaggerated. May mapangling lang, may hindi makatotohanan. May tao dito na narcissist. I-research nyo kung ano yung narcissist. Mapagpanggap, mandaraya, manglilingla, lahat. I-research nyo kung ano yung narcissist.
May taong over-emotional dito. Hope hindi ikaw to ha. May over-emotional person. Ano ba yan? May 3 of Swords ka, oh. Universe, ba't nandito to? Nagkakaroon ka ng negativity, ah. Yung iba dito, yung iba sa inyo, ang nakikita ko dito, kahit na nagkaroon na ng hiwalayan or there's a negativity in this relationship, nakikita ko, pilit kang kumakapit dito. Yun ang nakikita ko dito. May mga unexpected of love emotion happen sa buhay mo, maaring sa'yo, sa karelasyon, o sa magulang mo. Sa nakikita ko dito. May mga disappointment, intense, sorrow, conflict, malaki man o maliit yan, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. May mga depression, so hope, walang separation. Siyempre may heartache o maaring nalilito ka o may taong nalilito dito. Either gusto na niyang mag-let go or magpo-focus to a new person. Maaring sa iba sa inyo, nagdadalawang isip when it comes to separate sa isang person or makipagbate sa isang person. Vice versa. Yun ang nakikita ko dito. Nagkakaroon ng doubt dito. Kumbaga, nagkakaroon ng option. May tao dito na sana hindi ka napapasok sa third party sa iba or isa ka sa pinagpipilian niya. Or maaari ikaw to ha. May mga unproductive or may mga sudden change happen sa buhay mo. When it comes sa love, when it comes sa'yo, may mga distraction ako nakikita dito, no? Minsan may mga time na you feeling hopeless, there's a loss situation. Ako nakikita, iba-iba klase ang loss, either loss of job, work, relationship, pera, any situation. Ako nakikita dito. Sana wag ka mag-focus sa sadness mo. May mga taong hindi ka gusto. May taong galit. Iba dito magiging busy ata kayo. May mga bagay na need to heal. Ako nakikita, need to change. At i-renew mo yung paniniwala sa taas. Isa rin. Be creative, trust more sa intuition. Arigato namaste, God bless.